Excited na pumasok si Karina sa venue ng anniversary party ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Karina! Tawag ni Greg, ang kanyang kaibigan. Palapit na sana siya sa lalaki nang may babaeng dumaan sa kanyang tabi at nasagi siya. Napalakas pa. Nawalan siya ng balanse at nalaglag sa swimming pool. "Tulong!" Sigaw niya nang unti-unti siyang lumulubog. Hindi pa naman siya marunong lumangoy. Namataan niya si Greg na tumakbo patungo sa kanya, ngunit may naunang tumalon sa tubig at sinagip siya. Mr. CEO? Bulalas ni Greg nang makilala ang lalaking sumagip sa kanya. Napaubo si Karina nang maiangat siya ng lalaki. Binuhat pa siya nito. Are you okay, miss? Tanong ng lalaki habang nakatitig sa kanyang muka. Tulala naman siyang nakatitig sa gwapo nitong muka habang nakakapit ang isang kamay sa batok nito. Okay na ako. Salamat. Paos niyang turan. Nilapitan naman sila ni Greg. Kaibigan pa ako ni Karina, sir. Ako na pong bahala sa kanya. Nito. Sumunod dito si Joanna, ang nobya nito. I can take care of her. Sabi naman ng CEO. Nabaling ang tingin nito kay Joanna. I saw everything before Miss Karina fell to the pool. The girl beside you pushed her. Paggawa na sabi nito. Nabaling naman ang atensyon ni Greg sa nobya. Totoo ba yun, Joanna? Kastigo nito. Hindi. Bakit ko naman idutulak si Karina? Dumaan lang ako sa tabi niya. Depensa naman ng babae. Stop lying, woman. Asik ng CEO. After this party, pack your things from the office and leave the company. You're fired. May gigil nitong sabi sabay talikod. Naiwan ang tingin ni Karina sa magkasintahan na nagtatalo. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Sir, ibaba niyo na po ako. Kaya ko na sarili ko. Sabi niya nang makalayo sila sa party. You're wet. I'll ask the hotel staff to buy you clothes. While waiting, you stay in the hotel suite first. Sabi nito. Hindi na kumibo si Karina nang makapasok sila sa elevator. Manghang-mangha pa rin siya dahil first time niyang nakita ng personal ang CEO ng kumpanya. Bata pa pala ito. Salamat po ulit sa tulong niyo, sir. Pero sana hindi niyo na tinanggal sa trabaho si Joanna. She deserves to lose her job. I noticed her behavior since I started monitoring the office's employees. Maraming kaaway sa kumpanya si Joanna. Kanina, pansin ko na ang paglapit niya sa'yo. I was there next to her. Kitang-kita kong sinadya niyang itulakan na kunwari nasagi lang. Ramdam ko nga pang malakas na pagtulak niya sa akin kaya nawalan ako ng balanse. Hindi pa naman ako marunong lumangoy kaya nagpanik ako nang mahulog sa pool. At bakit ba ginawa yun ni Joanna? Maybe she hates you. Nang huminto ang elevator ay kaagad silang lumabas. Mainit na talaga ang dugo sa akin ni Joanna simula nang pumasok ako sa kumpanya. Si Greg na boyfriend niya ang nagpasok sa akin dito. Kababata ko kasi si Greg sa probinsya namin sa La Union. Anya. Nagbukas ng isang hotel suite ang CEO gamit ang fingerprint nito. Nang makapasok ay saka lang siya nito ibinaba sa sahig. Dito ka muna at hintayin mo ang staff na maghahatid ng damit. Once nakabihis ka na, bumalik ka kaagad sa party. Sabi nito. Sige po, salamat ulit sir. Just call me Zion. Tumalikod na ito. Tulalang hinabol niya ng tingin ang papaalis na CEO. Paggawa na inilabas niya ang laman ng kanyang shoulder bag na nabasa. Salbahe talagang Joanna yun. Masisira pa ata itong antigo kong cellphone. Maktol niya. Maya-maya ay dumating ang staff ng hotel. Nagulat siya sa hila-hila nitong cart na maraming nakatuping damit. Ma'am, narito na po ang mga damit niyo at meron ding underwear. Bago po lahat ito, binili ng CEO sa butik ng resort. Sabi ng babae. Excited naman siyang pumili ng damit. May 3 sizes ang underwear doon at merong kasya sa kanya. Payat lang naman siya. Bakit ang daming damit? Takang tanong niya. Sa inyo po lahat yan, ma'am, para may pagpipilian kayo. Yang basang dress nyo, ibigay nyo po sa akin para malabhan sa laundry at matuyo mamaya. Kahit wag na ate, ibabalot ko lang to sa plastic at iuuwi ko. Sige po, pero kunin nyo na po ang mga damit. Meron pong eco bag dito na pwede nyo paglagyan. Tinulungan pa siya nito sa pagpili ng damit. Okay na tong gray dress na medyo mahaba ang manggas. Sabi niya. Ngumiti lang ang babae. Pumasok na siya sa banyo, dala ang napiling dress. Nakahubad na siya nang maalala na wala siyang dalang underwear. Binalot niya ng tuwalya ang kanyang katawan at muling lumabas. Ngunit napatili siya nang makita si Zion. Bakit po kayo bumalik, sir?
Balisang tanong niya habang nakatalikod. Sinipat niya ito. Lumapit to sa mesita at kinuha ang itim na paper bag. Dali-dali niyang dinampot ang underwear na naiwan sa kama. Bilisan mo magbihis dahil magbibihis din ako. Sabi ng CEO. Ha? Bakit dito kayo magbibihis? Gilalas niyang untag. It's my private suite. Lumabas lang ako at nagpabili ng bagong suit dahil wala akong suit na naiwan dito. Sige po, sandali lang ako. Bumalik siya ng banyo at kaagad na nagbihis. Nang muli siyang lumabas ay napatili na naman siya nang naaktohang naghubad ng polo nito si Zion. Sorry, hindi ko sinadyang makita ang katawan mo, sir. Nakapikit niyang sabi. It's okay. You may go back to the party now. Okay po. Nangangapang lumapit siya sa kama kung saan nagkalat ang mga damit. Nagmulat lang siya ng mga mata nang makapasok ng banyo si Zion. Nagligpit kaagad siya ng kalat. Nang makabalik ng party si Karina ay agad siyang nilapitan ni Greg. Kamusta ka na, Karina? Tanong nito. Ayos na ako. Binilan ako ni Sir Zion ng damit. Nakangiting sabi niya. Pasensya ka na kay Joanna. Hindi ko alam na may lihim pala siyang inis at selo sa'yo. Lumapit sila sa cocktail table. Bakit naman siya nagsiselos? Kasi naikwento ko sa kanya na magkababata tayo. Napansin din niya na close tayo at ako ang nagpasok sa'yo sa AZ Group of Companies. Grabe naman si Joanna. Bawal ka na bang magkaroon ng kaibigang babae? Nauna mo naman akong nakilala kaysa sa kanya, no? Nadismaya rin ako. Hindi ko alam na may ganong ugali si Joanna. Siya pa naman ang first girlfriend ko at akala ko magtatagal kami. Bumakas ang lungkot sa tinig ng binata. Teka, nasa na si Joanna? Pagkawanay tanong niya. Umalis na siya. Nagalit siya dahil kinampihan kita at gusto na niyang makipaghiwalay. Nawalan tuloy siya ng trabaho. Kasalanan naman niya. Ano, susuyuin mo ba siya? Hindi na. Nakita ko ng totoong ugali niya. Buti na lang nakita ko agad ang tunay niyang kulay. Try mo lang siyang kausapin ng maayos. Baka nadala lang din siya ng emosyon. Mahal ka niya kaya siguro nilamon siya ng insecurity. Bumuntong hininga lang ang binata. Nagsimula na rin ang party at nakabalik na ang CEO. Pagkatapos ng halos 4 na oras ng pagdiriwang ay naunang lumabas ng resort si Karina. Tumawag na kasi ang nanay niya at pinauuwi siya. Karina, umangkas ka na rito sa motorsiklo ko. Sabi ni Greg nang maabutan siyang palabas ng gate. Wag na, marami akong bitbit eh. May napanalunan pa akong electric fan. Anya, kaliwat kanan siyang may bitbit na kahon at 3 paper bag. Ikaw ang bahala. Mag-ingat ka sa biyahe. Tumango siya at kumaway kay Greg na paalis. Maya-maya ay may humintong itim na kotse sa tapat niya. Nagulat siya nang bumukas ang bintana sa backseat. Sakay roon ng CEO. Garin, Karina. Paanyaya ni Zion. Ako po? Kahit may bitbit ay itinuro pa niya ang sariling muka. Hindi kasi siya makapaniwala na pinasasakay siya ng CEO sa kotse nito. Yes, ikaw. Wala namang ibang Karina rito, di ba? Bumaba pa ang driver nito at tinulungan siyang maisakay sa kotse ang kanyang mga dala. Pinagbuksan din siya nito ng pinto sa backseat. Salamat po. Anya nang makasakay at umupo sa tabi ni Zion. Sabihin mo sa driver ang address mo, Karina. Ani Zion. Alam na po ng driver niyo ang address ko kasi taga-Tondo rin siya. Nakikisakay nga po ako minsan sa motorsiklo niya kung makadaan siya sa bahay namin. Anya. That's good. Matagal ka na bang nakatira sa Tondo? Mga 5 taon na. Umuupa lang naman kami ron ng nanay ko. Doon din ako nag-aral ng college. Taga-Laon yun talaga kami. Dito sa Maynila kasi nagtatrabaho noon si mama. Umuwi lang siya sa probinsya nung pinagbubuntis niya ako. Pero pagka-graduate ko ng high school ay bumalik na kami rito at nagtrabaho ulit si mama. Nagkwento na siya. Umusad na rin ng sasakyan. Ilang taon ka na ba? 27 na po ako. Kayo po, ilang taon na, sir? Nakangiting turan niya. Natukso na rin siyang magtanong. I'm 34. Bata pa pala kayo, sir. Call me Zion or Miguel, please. Nito. Tumabang ang kanyang ngiti. Curious tuloy siya kung bakit gusto nitong tawagin niya ito sa pangalan. Sige, Sir Zion. Zion lang. Remove the sir. Okay. Umupo siya ng tuwid at diretso ang tingin sa harapan. Nagtanong ako sa HR staff tungkol sa profile mo. Graduate ka pala ng Business Administration. Bakit napunta ka sa office staff ng COO? Paggawa na isabi nito.
Wala raw po kasing bakante sa admin or HR office. Mostly sa office staff ng COO ay kamag-anak niya. Nalaman ko na sa Joanna ay pamangkin ng COO. Kinausap niya ako kanina at inalam kung bakit tinanggal ko sa Joanna on the spot after the incident at the party. I defended my reasons and he accepted my decision. But if you continue working for the COO, he might put pressure on your shoulders. Hindi naman siguro. You're too kind to handle those bullies, Karina. Malapit sa chairman ng kumpanya ang COO at ayokong magkaroon ng sigalot sa pagitan namin. Hindi po ba kayo ang may-ari ng kumpanya? Balita ko kasi anak ng chairman ng CEO. Yes, pero ayaw ng tatay ko na nadadawit ako sa away ng mga empleyado. Ako lang naman ang tinulungan nyo kanina at siguro naman ay walang magiging problema. Hindi na mauulit ang nangyari. Mag-iingat na rin ako. You can't avoid those people who are eager to drag you down, Karina. Pansin ko, kilala ka ng lahat ng empleyado sa iba't ibang kumpanya ng AZGC. At may nagsabi na dahil yun sa friendly ka. Even the chairman asked about your identity. Maybe he noticed your fame in the company. Nawindang si Karina. Teka, hindi ko alam ang mga yan ah. Gusto ko lang talaga maging kaibigan lahat ng katrabaho ko kaya kinakausap ko sila. At sino ba ang chairman? Hindi ko pa naman siya na-meet in person. You will meet him soon. Sa ngayon, gusto ko mabigyan ka ng mas safe na workplace. Sa dami kasi ng empleyado at iba't ibang nature ng ugali, mahirap silang ma-handle at ma-monitor. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Namimilig ang mga matang tumitig siya sa gwapong CEO. I will hire you as my assistant, Karina. I have already reviewed your profile and job history. You're good at the office task and knowledgeable on business. I need your dedication and passion. Ho? Seryoso ba kayo? Yes. Sa wakas ay ngumiti ito. Impit naman siyang napatili dahil sa kilig at galak. Sige po, tinatanggap ko po ang trabaho. Anya. Good. Tapusin mo muna ang pending works mo sa opisina ng COO. Pagkatapos ay lipat ka na sa office ko. Opo, salamat po. Napapiksi pa siya sa kilig habang yakap ang kanyang cellphone na naghihingalo na. Lunes ng umaga, pagpasok ni Karina sa opisina ay naabutan niya ang mga katrabaho na pinag-uusapan siya. Good morning, nakangiti niyang bati. Nagulat pa ang mga ito at kani-kanyang pwesto sa lamesa. Ang ilan sa mga ito ay masama ang tingin sa kanya. Narito na ang feeling main character. Angel ng isang babaeng mataba na nakapwesto sa likuran niya. Nilapitan naman siya ni Arlene, ang assistant ng COO. Karina, aprobado na ng COO ang paglipat mo sa opisina ng CEO. Maaari ka nang makalipat ngayon. Sabi nito. Talaga po? Excited niyang saad. Aba, masaya ka pa ha? Ewan ko lang kung makatagal ka sa trabaho kasama ang CEO. Tinarayan pa siya nito. Nagligpit na siya ng gamit. Wala naman po akong pili sa trabaho. Basta mahal mo ang ginagawa mo at wala kang insecurity sa katawan, magiging masaya ka sa kung anong meron ka. Huwag kang mayabang. Hindi porket iniligtas ka ng CEO nun sa party ay magiging instant close na kayo. Assuming ka masyado. Magsasalita pa sana siya ngunit namataan niya si Zion na palapit sa kanilang pwesto. Anong problema rito? Tanong ni Zion. Napapiksi pa si Arlene at gilalas na nilingon ng CEO. Sir, nariyan po pala kayo. Good morning po. Nito, tila maamong tupa na. I'm here to help Karina pack her things. Nawindang si Karina nang lapitan siya ni Zion at tinulungan nga siyang maglagay ng gamit sa kahon. Sir, kaya ko na po ito. Hayaan mo ako, Karina. Marami tayong gagawin sa opisina kaya gusto kong makalipat ka kaagad. Nito. Tipid siyang umiti at pasimpleng sinipat ang tamemeng katrabaho. Lumayo na sa kanila si Arlene. Nang maayos ang kanyang mga gamit ay sumama na siya kay Zion. Ito pa ang nagbuhat ng kahon niya. Madalas ka bang awayin ni Arlene, Karina? Tanong ni Zion nang lula na sila ng elevator. Hindi naman niya ako inaaway, sinusungitan lang niya ako. Pareho lang yun. Obvious na ayaw niya sa'yo. Oo nga eh. Minsan kahit simpleng trabaho, ginagawa niyang komplikado pagdating sa akin. Kaibigan din siya ni Joanna. I see. Wala nang aapi sa'yo sa opisina ko. Pero sabi ni Arlene mas mahirap ang trabaho sa inyo. Wala namang madaling trabaho, Karina. As long as you are dedicated to your job, everything will be easy. Matalino ka at alam kong mabilis ka makaka-adapt sa mga bagay-bagay. Paano mo naman nasabing matalino ako? Nakangiting tanong niya. Sinipat siya nito.
Katulad ng sinabi ko, na-review ko na ang profile mo at resulta ng exam at interview. Nagtanong din ako kay Greg at naikwento niya na honor student ka since elementary kayo. Malapad siyang ngumiti. Siguro dahil masipag lang ako mag-aral. Gusto ko kasing matutunan lahat kasi sabi ng mama ko, kahit hindi ako magtapos ng pag-aaral, kung skilled ako at maraming alam na trabaho, magiging successful ako. But you finished your study. Kasi gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral, sir. Naging working student ako at sinwerte na rin kasi nakakuha ako ng scholarship sa college. Bago nagkasakit si mama sa baga, graduate na ako kaya ngayon ako naman ang kumakayod. Mama mo lang ba ang kasama mo? Oo, hindi ko nakasama ang tatay ko kasi nabuntis lang niya si mama noon at siya ay may asawa. Naging cook ang mama ko sa restaurant ng parents ng tatay ko noon. Akala kasi ni mama binata ang tatay ko. At nung nalaman niyang may asawa ang tatay ko, nag-resign si mama at umuwi ng probinsya. Pagdating sa opisina ng CEO ay namangha si Karina sa lawak niyon. Walang office staff si Zion. Mag-isa ka lang ba rito, Zion? Tanong niya nang huminto sila sa lobby ng opisina. Yes, but since you're here, I will never be alone anymore. Nakangiting tura nito. Namimilog ang mga matang tinitigan niya ito. Ibig sabihin ay ngayon ka lang kumuha ng assistant, sir? Yes, but I have a secretary. Nasa kabilang silid ang opisina niya. Tinatawagan ko lang siya kapag may kailangan ako. Inilapag nito ang kahon ng kanyang mga gamit sa lamesa. Ako, dito ako magtatrabaho sa opisina mo, ganon? That's right. Itong area na to sa lobby ang magiging workplace mo. Naroon naman ang workplace ko sa dulo. At ang glass door ay sensor naman. Madali kang makakapasok. Sinipat niya ang workplace ni Zion na nasisilip lang buhat sa salaming dingding. Mas malawak sa loob. Mas komportable magtrabaho rito kasi walang mga chismosa. Natatawang sabi niya. Pumesto na siya sa harap ng lamesa. At wala ring mambubuli sa'yo rito. Oo nga, pero hindi naman ako nagpapabuli eh. Nataon lang na hindi ako handa kaya nahulog ako sa pool noon sa party. Kaya ko namang deadmahin ng mga negatibong sinasabi ng iba. Hanggat kasama mo ako, walang maglalakas loob na apihin ka, Karina. Manghang tumitig siya sa binata na seryosong naglalabas ng gamit niya mula sa kahon. Natigilan ito nang mapansin siya. What's the matter? Tipid ang ngiting saad nito. Pumiksi naman si Karina. Wala sir. Nagtataka lang ako kung bakit ang bait mo sa akin. Dinig ko masungit ka at mailip sa ibang empleyado. Gusto ko lang protektahan at alagaan ng empleyadong tulad mo na may concern sa kumpanya. You're not just working here to earn money. You care for our clients and guests even though your duty is inside the office. You're hospitable. Busog na ang puso ni Karina sa papuri ng CEO. Salamat po at na-appreciate yung performance ko. Lalo ko pang huhusayan ng trabaho. Wait, pwede bang alisin mo na ang po sa tuwing mag-uusap tayo? Pati na rin ang kasi sir mo. Mas gusto kong pangalan ko lang ang banggitin mo. Mag-usap tayo na parang magkaibigan. Tumabang ang kanyang ngiti. Pasensya na, ginagalang ko lang ang posisyon niyo bilang CEO at anak ng chairman. Baka lalo akong pagchismisan kapag di kita tinawag na sir. Bumuntong hininga ang lalaki at sumandig sa gilid ng lamesa. Ang totoo, ampun lang ako ng chairman. Bunyag nito. Nawindang siya. Talaga? Pero legal ka namang ampun, di ba? Meaning, anak ka na rin ng chairman. Yes, pero 11 na ako nung inampun ng chairman. Kaya hindi pa rin lubos na nagsisink in sa isip ko na anak niya talaga ako. Kaibigan at naging bodyguard niya ang biological father ko. Naaksidente sila noon at dahil sa pagprotekta ng tatay ko sa chairman, siya ang napuruhan at namatay. Kaya inampun ako ng chairman kasi wala na rin ang nanay ko. Namatay siya nung pinanganak ako. Pinaaral ako ng chairman sa US. Ang totoo, last year lang ako nakauwi rito kasi ako na namahala sa international branch ng hotel at casino ni Daddy. Kwento nito. Ang bait naman ni chairman. Wala ba siyang anak o asawa? Namatay na ang asawa niya at wala silang anak. Pero nagkaanak sa labas si chairman. Hindi nga lang niya nakasama kasi inilayo ng nanay. Paano kung biglang makuha ni chairman ang anak niya? Yun ang magiging tagapagmana? Ganon? Depende kung papayag ang anak niya. Hindi naman ako nag-ahabol sa mana. Malaki na naitulong sa akin ni chairman. May mga investment na rin ako kaya okay lang kahit dumating ang anak niya at akuin lahat ng ari-arian ng chairman. Ang ganda ng naisip mo. Ibig sabihin ay may negosyo ka na nakabukod sa AZGC? Yes. Maliban sa real estate investment,
May nabili akong beachfront property sa Batangas at Baler at naging resort na ngayon. May farm din ako sa Batangas at lumalago na ang poultry business ko. Malaking pakinabang sa akin ang business management na tinapos ko at industrial engineering. Nagamit ko sila sa negosyo. Nasabik naman siya sa kwento ng CEO. Gusto ko rin magkaroon ng negosyo katulad ng sayo, Zion. Pangarap namin ni Mama na magtayo ng resort na may restaurant. Yung bahay kasi na tinitirahan namin sa La Union, tabing dagat, kaso naibenta ni Mama para maoperahan siya sa matres. Nagkaroon kasi siya ng mayaman noon. You can still pursue your dream business, Karina. Pero bago yun, magsimula ka munang mag-ipon mula sa sweldo mo. Ganoon kasi ang ginawa ko. Hindi ako humingi ng puhunan kay Daddy. Ang sweldo ko sa kumpanya niya ay iniipon ko hanggang sa nakabili ako ng property for business. Nang lumago ang unang business ko, saka ako bumili ng ibang property para sa panibagong business. Kahit gusto akong bigyan ni Daddy ng puhunan, tinanggihan ko. Sige nga, gayahin ko rin ang ginawa mo. Umupo na siya at sinimulang ayusin ang gamit sa lamesa. If you need some advice, just tell me, Karina. Willing akong tulungan ka kung paano makapag-ipon. Ani Zion. Tumabang naman ang kanyang ngiti nang maisip ang sitwasyon nilang mag-ina. Kaso, mahirap mag-ipon kasi may maintenance ng gamot si Mama. Malaki rin ang upa namin sa bahay at namamasahe ako araw-araw. Ang mahal pa ng bilihin. Biglang tumahimik si Zion. Maya-maya ay pumasok ang sekretary nito kaya nagpaalam ito sa kanya. Pagsapit ng tanghali ay nagulat si Karina nang yayain siya ni Zion kumain. May baon akong lunch sabi niya. Marami akong pinabiling ulam, baka magustuhan mo. Sabi nito. Dinala pa nito ang tray ng pagkain na hinatid ng gwardya. Nakakahiya, paksiw na tilapia lang ang ulam ko. Kaya nga share tayo sa ulam ko para makakain ka ng marami. Inilapag na nito ang pagkain sa mesita. Kahit nahihiya ay tumayo na siya at inilabas mula sa bag ang kanyang baon. Pagkuhan ay sinamahan niya si Zion, pero sa katapat nitong couch siya umupo. Ang bango naman ng ulam mo. Ani Zion, nakatitig sa nakabukas niyang lunchbox. Baksiw sa sampalok tong tilapia. Masarap to kasi si Mama ang nagluto. Anya. Pwede bang pahingi ako? Namiss ko lang ang ganyang ulam. Sige ba, hati na lang tayo. Sa'yo na ang buntot. Hinati niya sa gitna ang buong tilapia at ibinigay kay Zion ang buntot. Inabot din nito sa kanya ang plato ng beef with broccoli. Nagluluto rin ng beef with broccoli si Mama sa tuwing bagong sahod ako. Paborito kasi niya to. Lahat ng putahe ay kayang lutuin ni Mama kaya pinagbibigyan ko siyang lutuin ang gusto niya. Simpleng sardinas nga lang, ginagagawa niya ng paraan para magmukhang sosyal. Masayang kwento niya. You're lucky, Karina. Kahit nanay mo lang ang kasama mo, nakapagtapos ka ng pag-aaral at nakakakain pa rin ng masarap. Masipag kasi si Mama at saka hindi lang naman ako nakaasa sa kanya. Bata pa lang ako tinuruan na ako ni Mama kung paano kumita ng pera. Nung nasa probinsya kami, nagluluto ng mga ulam at merienda si Mama at nilalako ko. Minsan naman, nagtitinda kami ng gulay sa palengke. Ang swerte rin na magiging asawa mo. I'm sure magaling ka rin magluto. Malapad siyang umiti. Siyempre, tinuturuan ako ni Mama magluto At saka palagi niya akong kasama kaya lahat ng ginagawa niya inaaral kong gawin. Namayani ang ilang minutong katahimikan. Napasarap na ang kain ni Karina dahil sa dagdag na ulam. May boyfriend ka ba, Karina? Maya-maya ay tanong ni Zion na siyang bumasag sa katahimikan. Nabaling dito ang kanyang atensyon. Wala pa, never pa ako nagkanobyo. Tugon niya. Pero maraming lalaking empleyado ang close sa'yo. Minsan nadadaanan kita sa labas na kasama ang ibang lalaking empleyado. Mga kaibigan ko lang sila. Madalas kasi niyayaya nila ako sumakay sa motorsiklo nila. Minsan gusto lang ako makasabay. Ang totoo, mas mabilis mapalapit ang loob ko sa lalaki. Kaya halos lalaki ang kaibigan ko. May pagka-boyish din kasi ako Ngumiti si Zion. I noticed that. Pero mas tamang sabihin na friendly ka lang talaga. Some men accept female friends if they feel comfortable with them. Ikaw ba? Gusto mo rin ba ako maging kaibigan? Usig niya rito. That sounds good. Hindi naman masama kung magiging magkaibigan tayo, di ba? Oo, pero kasi boss kita. Baka isipin ng iba feeling main character naman ako kasi pati ang CEO kaibigan ko. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay mabuti kang tao. Sa isang society, meron talagang grupo ng tao na nabubuhay sa insecurity. We can't please them to like us.
Just be yourself. Ganun na nga lang ang ginagawa ko. Kain ka pa, marami pang ulam. Ibinigay na nito sa kanya ang tirang ulam. Salamat ha. Pasensya na rin kasi malakas akong kumain. Ayos lang. Ako kasi control lang ang kain kasi strict ako sa diet ko. Nagda-diet ka pala? Ang ganda na nga ng katawan mo, sakto lang ang laki ng muscles. Amused niyang sabi. Nasuyod pa niya ng tingin ng CEO. Bughaw na long sleeve polo lang ang suot nito at hapit sa katawan nito. Regular kasi ang workout ko sa gym at may sinusunod akong calorie deficit para ma-maintain ang timbang at laki ng katawan ko. I'm just health conscious. Kung sa bagay, mas productive tayo kapag healthy. Ako naman ay walking at jogging lang ang ginagawa. Walang diet pero healthy naman ang kinakain ko. Okay lang yan. Bata ka pa naman at walang hormonal problem. At saka maliksip ang kumilos. Kaya siguro slim ka pa rin kahit malakas kumain. Natawa siya sa kabila ng pagkailang. Doble kasi ang dami ng kanin niya sa kanin ni Zion. Naubos din niya ang ulam nito. Maglalakad-lakad na lang ako mamaya pagkatapos kumain para bumilis ang pagtunaw ng pagkain ko. Anya. Ngumiti lang ang binata. Pagkatapos ng duty ni Karina sa hapon, ay nagtungo siya sa accounting office upang kunin ang kanyang sahod. Nagkasabay pa sila ni Greg. Uuwi ka na ba pagkatapos nito, Karina? Oo, kasi bibili ako ng gamot ni Mama. Anya, nakapila na sila sa counter. Lilipat na pala ako ng upahan bukas, kaya hindi kita masusundo sa inyo. Malapit lang dito ang apartment na lilipatan ko at may kasama ako. Ayos lang, sanay naman ako maglakad hanggang kanto. Siya nga pala, kumusta ang trabaho mo bilang assistant ng CEO? Pagkawan ay usisa nito. Okay lang naman, mas magaan ang trabaho ko at puro paperworks lang. Napangiti si Greg. Mukhang may gusto sa'yo ang CEO ah. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Kasi nag-offer siya ng mas magandang trabaho sa'yo at malapit ka sa kanya. Panay din ang tanong niya sa akin tungkol sa pamilya mo at sa sitwasyon mo. Talaga? Nawindang pa siya kahit minsan nang nabanggit ni Zion na kinausap nito si Greg at inalam ang status niya sa buhay. Oo, at patunay lang yun na espesyal ko sa kanya. Hindi naman niya maitago ang kilig at talagang nag-a-assume na gusto nga siya ni Zion. Ano naman kaya ang nagustuhan niya sa akin? Anya. Tinatanong pa ba yan? Walang lalaking hindi ka magugustuhan, Karina. Kung pumayag ka nga lang na ligawan kita noon, talagang itutuloy ko ang paniligaw. Pero mas okay sa akin na magkaibigan lang tayo. Hindi ka lang matalino at mabait. Maganda rin at masiyahin. Lumalab naman ang kanyang muka nang maalala na nabasted niya si Greg noon. Naudlot ang pag-uusap nila nang mapansin niya si Zion na patungo sa kanila. Tinawag na rin siya ng cashier kaya umusad siya sa counter. Uuwi ka na ba, Karina? Tanong ni Zion nang makalapit sa kanya. Napapiksi pa siya sa pagkagulat. Hawak na niya ang sobre ng pera. Opo, magalang niyang tugon. Sumabay ka na sa akin. Dadaan din kasi ako sa Tondo. Anito. Ho? Kaso may bibilhin pa akong gamot sa botika at bibili na rin ng ulam namin. Walang problema. Idadaan kita kung saan ka may bibilhin. Napalingon pa siya kay Greg. Sumenyas naman ito at sinabing pumayag na siya. Sige. Pagkuha na isang ayon niya. Sumabay na siya sa CEO hanggang sa labas ng gusali. Nakasunod sa kanila ang tingin ng ibang empleyado. Baka ma-headline tayo sa balita, Zion. Natatawang sabi niya habang patungo sila sa parking lot. Ayaw mo nun, sikat ka. Biro rin ito. Binuksan na nito ang kotse. Kaso baka dadami ang basher ko sa kumpanya. Marami pa naman ang may crush sa'yo. Ikaw ba? Wala ka bang crush sa akin, Karina? Tipid siyang ngumiti at hindi inaasahan ang pagsikdo ng kanyang puso. Juan, hindi pa ako sure kasi kailan lang naman kita nakita ng personal. Pero inaamin ko na napahanga mo na ako kasi hindi ka katulad ng ibang boss na mapagmataas. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto sa tabi ng driver. Lumulan naman siya agad. Ikaw ba magmamaneho? Tanong niya nang makaupo na rin sa harap ng manibelan ni Zion. Oo, nakalib kasi ang driver ko. Mga anak daw kasi ang asawa niya. Oo nga pala. Abala na siya sa pagbabasa ng text ng kanyang ina at nakalimutang magsuot ng seatbelt. Nagulat na lang siya nang lumapit sa kanya si Zion. Don't move, ikakabit ko lang ang seatbelt mo. Sabi nito. Natigilan naman siya at nagpigil pa ng hininga dahil sobrang lapit na ng mukha ni Zion sa mukha niya.
Alam mo na ba ang address ko, Zion? Pagkuwan ay tanong niya nang makaupo ng maayos ang binata. Oo naman, mabilis ko lang matandaan ng mga lugar. Nito, nagmaniobra na. May butika malapit sa kanto namin. May bilihan din doon ng lechon manok. Humirit kasi si mama ng lechon. Sumahod ka na pala, no? Oo, at malaki ngayon ang sahod ko kasi wala akong late at absent. Next month, magbabago na ang salary rate mo. Ako nang nagdagdag ng sweldo mo kasi bago ng trabaho mo. Nawindang siya at napatitig sa binata. May dagdag sahod pala ako? Hindi ako na-inform. Mahinang tumawa ang CEO. May karapatan ako mag-decide sa sweldo ng empleyadong personal kong hinahire para magtrabaho sa akin. Pero wag mo na lang ipagsabi sa iba kung magkano ang sahod mo. Natawa siya. Paano ko naman sasabihin sa iba? Ako mismo hindi alam kung magkano na ang sahod ko. Natawa rin ang binata. Oo nga naman. Anyway, from 20,000, magiging 30,000 na ang sahod mo. Wow, ang laki naman. You deserve your salary rate, Karina. You're a hardworking woman. At kahit ang chairman ay natitiyak kung magugustuhan ng performance mo. Pakiramdam niya lumapad ang kanyang atay sa panay na papuri ng CEO. Salamat talaga. Wala pa akong 3 buwan sa kumpanya kaya malaking blessing na mapromote ako sa mas magandang trabaho at sweldo. Hindi na maalis ang titig niya sa binata na nakangiti. Pansin niya na napapadalas na rin ang pagngiti nito. Halos 3 oras din ang biyahe nila dahil sa matinding traffic. 8:00 na ng gabi. Nabili na rin ni Karina ang kailangang gamot at ulam. Ibaba mo na lang ako sa kanto, Zion. Maglalakad na lang ako papasok sa amin. Sabi niya. Pwede naman kitang ihatid hanggang sa bahay niyo. Gabi na at mukhang maraming lasing sa kanto. Nito. Ayos lang, sanay na ako sa mga lasing. At saka makitid ang daan papasok sa bahay namin kasi may mga nagtitinda sa gilid. Baka mahirapan ng sasakyan mong makalusot. Sigurado ka bang kaya mo na? Oo naman. Inihinto naman ito ang kotse sa kanto na may mga nagiinuman. Kahit kabado ay bumaba na siya. Salamat sa paghatid, Zion. Ingat ka sa pag-drive. Ikaw rin ingat. Kumaway pa si Karina rito habang palayo. Nag-crave siya ng balot kaya huminto siya sa pwesto ng balot vendor. Ginabi ka na, Karina. Sabi ni Mang Jomar, ang vendor. Oo nga po, traffic kasi. Madalas may naghahatid sa'yo na nakamotorsiklo. Bihira kitang makitang naglalakad at ako'y nag-aalala baka mapagtripan ka ng mga lasing. Ang ganda mo pa naman. Hindi po yan, marunong naman po ako ng self-defense. Confident niyang sabi. O siya, mag-ingat ka ha. Sumigaw ka lang sakaling may lasing na manggulo sa'yo. Opo, Mang Jomar. Salamat po. Nang makabili ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Saktong may 2 lasing na lumabas mula sa maliit na eskinita. Oy, dalaga! Ano yung dala mo? Pulutan? Tanong ng isang lalaki. Binilisan niya ang paghakbang ngunit sinundan pa rin siya ng mga ito. Hinawakan siya ng isang lalaki sa kanang braso. Kaya tinadyakan niya ito sa tuhod. Nagulat siya nang may lalaking dumating at pinagsisipa sa sikmura ang 2 lasing. Zion? Gulat niyang sambit nang makilala ang lalaki. I told you, you're not safe here, Karina. Gigil nitong sabi. Muli nitong tinadyakan sa dibdib ang isang lalaki na sana'y babangon. May mga tao pa naman akong kasabay kanina at nataon na ako napagtripan ng mga lasing. Anya. Huwag ka masyadong confident, Karina. Let's go. Nagpatiunan na itong naglakad. Teka, sasama ka ba sa akin? Sumunod siya rito. Oo, ihahatid kita sa bahay niyo. Nasaan ang kotse mo? Iniwan ko sa kanto dahil hindi makalusot sa kitid ng daan. Hindi ako mapakali kaya naisip kong sundan ka. Paano kung ikaw naman ang mapahamak? I can protect myself. Black belter ako sa mixed martial arts. Lihim naman siyang humanga rito. Wow, salamat pero naabala na kita ng sobra, Sir Zion. Ayos lang. Maraming apartment malapit sa opisina at around Santa Cruz. Bakit dito pa kayo sa Tondo umupa? Kasi narito ang kaibigan ni Mama at sa kanila kami umuupa. Temporary lang naman ang tirahan namin at sabi ko ililipat kami sa mas maganda kapag nakaluwag-luwag na. May apartment kami sa likuran lang ng main office building ng kumpanya. I will give you 1 unit. Napatitig na naman si Karina sa binata. Pero mahal ang upa ron. Nag-inquire na kami roon ni Greg. Para kasing condo unit na yon. Ako nang bahala sa upa. Ibinigay na sa akin ni Daddy ang 30 units na apartment, kaya ako nang namamahala. Libre kayong titira ron ng nanay mo.
Nagduda na siya sa sobrang kabaitan sa kanya ni Zion, pero kalaunan ay nagtiwala rin siya rito. Sige, pero kakausapin ko muna si Mama. Sabihin mo lang kapag pumayag ng mama mo para maihanda ako ang unit. Tumango siya. Pagdating sa inuupahan nilang bahay ay nakapatay na ang ilaw sa loob. Tulog na ata si Mama. Pumasok ka na, Karina. Ani Zion. Ikaw, hindi ka na ba papasok para magpahinga saglit? Baka nauuhaw ka. Okay lang ako, babalik na ako. Sige, mag-ingat ka ha. Ngumiti lang ang binata at kumaway. Napanatag siya nang mapansing may kasabay itong lalaki. Pagpasok niya ng bahay ay nadatnan niya ang kanyang ina sa salas na tulog sa sofa. Ginising na niya ito. Ma, narito na po ako. Sabi niya. Nagising naman ang ginang. Hay, salamat at narito ka na anak. Nagugutom na ako. Wika ni Marcela, ang kanyang ina. Inalalayan na niya itong makatayo dahil mabilis itong hingalin. Pasensya na, Nay. Sobrang traffic kasi kaya natagalan ako. Mahaba rin ang pila kanina sa butika at bilihan ng lechon manok. Anya habang papasok sila sa munting kusina. Ayos lang. Palagi ka namang ginagabi. Ngayon lang kita hinintay kasi alam kong sahod mo at makakabili ka ng masarap na ulam. Inalalayan niya paupo sa harap ng lamesa ang ginang. Nakahanda ng kaldero ng kanin sa lamesa at may mga plato at baso na rin. Natuloy na po pala ang paglipat ko ng trabaho, Ma. Batid niya nang kumakain na sila. Lumipat ka ng trabaho? Saan? Ang ibig ko mong sabihin ay bagong posisyon. Assistant na po ako ng CEO at mas malaki ang sahod. Nanlaki ang mga mata ng ginang. Talaga anak? Ay mabait naman ba ang CEO nyo? Opo, sobrang bait. Nag-offer nga po siya ng apartment na malapit sa kumpanya. Gusto niya lumipat tayo roon at libre na raw ang pagtira natin. Napalis naman ang ngiti ng ginang. Sandali, yung CEO nyo ba ay lalaki at binata? O sisa nito? Opo, 34 pa lang siya at sobrang pogi. Sumama ang tingin sa kanya ng ginang. Anak, iba na yan ha. Baka may gusto na sa'yo ang CEO mo. Tumabang din ang kanyang ngiti. Iniisip ko nga po na baka may gusto sa akin ng CEO. Pero ayaw ko munang mag-assume. Pero kasi sobrang care niya sa akin at hinatid pa ako pa uwi. Nililibre rin ako lagi ng lunch. Karina, huwag kang marupok. Asik ng ginang. Hindi naman po, Ma. Kaso, sino ba ako para makatanggi sa kabaitan ng CEO? Isa pa, wala naman siyang ginagawang masama. Sobrang gentleman nga niya eh. Nako ha, duda ako riyan sa galawan ng CEO mo. Baka mamaya niyan may asawa pala siya at sinabi lang na single para wag mo siyang iwasan. Nabiktima na ako ng ganyang lalaki. Ang tatay mo, kaya ako nagustuhan nun ay sobrang bait niya at palagi akong hinahatid pa uwi. Ako naman si tanga na in love sa kanya at akala ko'y binata. Kung kailan nabuntis na ako, saka ko na lamang may asawa pala siya. Nagsorry naman siya at inaming napamahal na sa akin. Ang gago, ginawa pa akong kabit. Pumalatak na ang ginang. Naikwento na naman ang karanasan nito sa kanyang ama. Napabuga siya ng hangin. Ma, iba naman si Zion, ang CEO ko. Confirm ko na binata siya. Nakita ko na ang profile niya at ibang dokumento na patunay na binata siya. Ibig mo bang sabihin, nagkakagusto ka na sa CEO mo? Pilya siyang ngumiti. Hindi naman siguro ako makukulong kung magugustuhan ko siya, di ba? Nako, huwag kang magpapauto, Karina. Kailanman ay hindi hahalik ang langit sa lupa. In short, bihirang magkatuluyan ng mahirap at mayaman. Maraming kontrabida. Mama naman, alam kong bitter kayo pero wag niyo naman akong idamay. Deserve ko ring lumigaya, no? Ay basta, bago mo mahalin ang CEO na yon, alamin mo muna kung legit bang gusto ka niya at wala siyang ibang motibo. Opo, kain na tayo, malamig na pagkain. Tumahimik na rin ang ginang. Isang linggo pa ang lumipas bago pumayag ang nanay ni Karina na lumipat sila sa apartment. Nagulat siya nang ipasundo sila ni Zion sa driver nito. Nasaan po si Zion, Manong? Tanong niya sa driver habang naghahakot sila ng gamit. Nasa Batangas pa siya pero nakahanda na raw ang apartment na lilipatan niyo. Nito. Kaya pala wala siya sa office kanina. Nang maikarga sa van ang mga gamit ay kaagad din silang umalis. Paano yan anak? Konti na lang ang gamit natin kasi ibinalik ko na kay Maring Osang ang iba na pinahiram niya. Ani Marcela nang lula na sila ng van.
Ayos lang ma, unti-unti ko ring mabibili ang ibang gamit. Saka na tayo bibili ng marami kapag may sarili na tayong bahay. Kung sa bagay nga. Pagdating ng apartment ay tinulungan pa sila ng driver na maipasok ang gamit sa loob ng bahay. Doon na sila naghapunan. 11:11 na ng gabi ay nag-aayos pa rin ng kusina si Karina. Maya-maya ay tumunog ang doorbell. Napatakbo siya sa salas at binuksan ang pinto. Zion? Manghang sambit niya. Hi, mabuti nakalipat na kayo. Pero bakit gising ka pa? Nakangiting sabi nito. Inaayos ko pa ang kakarampot naming gamit para bukas wala na akong gagawin. Eh ikaw, bakit gising ka pa? Nanggaling ka ba sa Batangas? Oo, dumaan ako sa office kaya naisip kong bisitahin kayo. Napansin ko na bukas pa ang ilaw nyo kaya pumunta ako rito. Ibibigay ko rin tong pasalubong ko. Inangat nito ang bitbit na itim na eco bag. Ano yan? Nag-harvest kasi kami ng mangga at melon kaya dinalhan kita. May kasama na rin tong gulay. Sandali, pasok ka muna. Nilakihan niya ang awang ng pinto at pinapasok ang binata. Dumiretso sila sa kusina. Tulog na ba ang mama mo? Tanong nito. Inilapag ang bag sa lamesa. Oo, maagang natutulog si mama. Wala ata kayo masyadong gamit. Nilibot nito ang tingin sa paligid. Mga gamit sa pagluto lang ang naipundar namin. 2 electric fan. Napanalunan ko pa ang isa ng anniversary party ng kumpanya. Wala kaming ref kaya walang stock na karne. Mabuti may sala set na rito at dining set. Ang gamit kasi namin sa tondo ay hiniram lang ni mama sa kumare niya. Mabuti na lang din at may kama na sa isang kwarto at nagamit agad ni mama. Ako naman ay okay na sa lapag lang. May extra aircon ako sa bahay at ikukuha kita ng ref para magamit nyo. Kung gusto nyo ng TV, meron din ako. Manghang tumitig siya sa binata. Hindi na kailangan ng aircon, Zion. Ang ref at TV, pag-iipunan ko na lang. Sige, ganito na lang. Magpo-provide ako ng appliances nyo. At kung ayaw nyo ng free, pwedeng salary deduction na lang sayo. What do you think? Nakangiting sabi nito. Payag ako sa ganyan, kaysa libre. Libre mo na nga kami pinatira rito eh. At saka, wag na aircon. Anya. Mainit dito sa umaga, lalo't nasa second floor kayo. Don't worry, wala kayong babayarang kuryente dahil sagot ko na. Napakamot si Karina ng ulo dahil sa pagkawindang. Bumalik tuloy ang pagdududa niya kay Zion. Parang hindi na ata normal ang pagtulong mo sa akin, Zion. Ang totoo, bakit mo ba ito ginagawa? Hindi na timping kastigo niya sa binata. Nakangiting lumapit ito sa kanya at sinuklay ng mga daliri ang magulo niyang buhok na hanggang balikat. Hindi ko rin maipaliwanag ang nangyayari sa akin, Karina. Simula nang sinagab kita sa swimming pool, hindi ka na maalis sa isip ko. Parang naging obsession ko ng pagtulong sa'yo. And now, my day isn't complete without seeing or talking to you. Seryosong pahayag nito. Natigilan siya nang biglang maghurumentado ang kanyang puso at tila ba may kung anong nagliliparan din sa kanyang sikmura. Ang ibig mo bang sabihin ay gusto mo ako? Prangkang tanong niya. I can't deny that, Karina. Ibang-iba ka sa mga babaeng nakasalamuha ko. Your innocence and kindness caught my interest, and it's worth spending time with you. Napapawi mo ang stress at pagod ko. Walang korap siyang nakipagtitigan sa binata, at dahil doon ay lalong nagwala ang kanyang puso sa galak. Gusto rin kita, Zion. Wala sa loob na sabi niya. Nagulat pa siya nang lumapad ang ngiti ng binata at banayad na pinisil ang kanyang pisngi. You look tired, but still cute. Gabi na, matulog ka na, Karina. I'll see you on Monday. See you. Nauutal pa niyang sabi habang sinusundan ng tingin ang paalis na CEO. Nang mahimasmasan ay sinundan niya ito at hinatid sa labas. Kumaway ito saglit. Martes ng umaga ay nagulat si Karina nang may nag-deliver ng appliances sa apartment nila. Pakireceive na lang po, ma'am. Sabi ng lalaki na kasama sa nag-deliver. Kinuha naman niya ang resibo kasama ang ballpen. Si Zion po ba ang bumili ng appliances? Tanong niya. Hindi po niya binili ang mga yan. Bali pag-aari po nila ang malaking appliance store. Naka-care off lang po ito sa kanya. Yang TV galing po sa bahay ni boss at isinama lang sa padala. Wow, sige ipasok niya na lang sa loob ang mga yan. Pinagtulungan naman ng 4 na lalaki na maipasok sa bahay ang appliances. May washing machine pa sila, aircon, ref at electric stove na may oven ang kasama. Saan galing ang mga yan, anak? Takang tanong ni Marcela. Pinautang po ng kumpanya namin ng mga appliances, ma.
Salary deduction naman siya at wala pong interes. Ang dami naman, baka mahirapan ka na magbayad niyan. Hindi naman obligadong may aircon tayo. Baka aangal lang boss mo sa dami ng bayarin dito. Libre na niya kamo pati kuryente. Huwag kayong mag-alala ma. Once pinakasalan ako ni Zion, wala na akong utang. Biro niya. Napalo tuloy siya ng ginang ng walis sa binti. Magtigil ka, Karina. Tumawa lamang siya. Hinintay niyang maikabit ang aircon sa kwarto nilang mag-ina bago pumasok sa trabaho. Pagdating sa opisina ng CEO ay nauna na roon si Zion. Sorry, late ako kasi hinintay ko pa na maikabit ang aircon sa kwarto namin ni Mama. Anya nang makalapit sa abalang binata. Nakaupo na ito sa harap ng lamesa at may pinipirmahang papeles. Okay lang, Karina. Wala namang masyadong gagawin ngayon. Kung hindi ka nga papasok ay pupuntahan sana kita sa apartment mo. Sana pala nag-chat ka sa akin para hindi na ako pumasok. Natatawang biro niya. Mahinang tumawa rin si Zion. Pwede rin. Pero nagustuhan mo ba ang appliances? Anito paggawan. Oo, kaso di ba ref lang at washing machine ang usapan natin ng utang ko? Bakit may stove na 4 burners at may kasamang oven? Sabi mo yung aircon na TV lang ililibre mo sa akin. Libre na rin ang stove. Old stock na yun pero safe pang gamitin. Hindi pa naman nagamit yun. Oo nga pala, kayo rin ang may-ari ng malaking kumpanya ng appliances. Pero alam ba ng daddy mo ang pinagagawa mo? Baka sabihin niya nilulustay mo ang yaman niya para sa akin. Natawa ang binata. Daddy's supporting me. Ang totoo, nabanggit na kita sa kanya. At gusto kanyang makilala. Next week, isasama kita sa bahay para ma-meet mo ang chairman. Bihira na kasi siyang lumabas kasi madali siyang mapagod at lumpo siya dahil sa disgrasya noon. Umaasa na lang siya sa saklay o kaya wheelchair para makagala. Kaya pala sabi ng ibang empleyado ay bihira bumibisita rito sa office ng chairman. Oo, since nag-for good na ako rito sa Pilipinas, inasa na sa akin ni Daddy ang pamamahala sa kumpanya. Inilapag niya sa lamesa ni Zion ang dala niyang eco bag na pinaglagyan ng niluto niyang tanghalian. May baon pala akong lunch natin, Zion. Sinubukan ko kanina ang bagong stove at nag-enjoy ako magluto. Nakangiting wika niya. Inilabas niya ang 3 patong na stainless Tupperware. Wow, mukhang masarap yan ah. Naaamoy ko na ang ulam. Anito. Bumili kasi ako kahapon ng isang buong manok at ibinabad ko sa lemon soda at herbs magdamag. Kanina niluto ko siya sa oven. Nagluto rin ako ng ginisang broccoli at asparagus. Recipe to ni Mama. Nagutom tuloy ako. Pwede na ba tayong mag-lunch? Oo naman, 10:00 na rin naman. Inilabas na niya lahat ng pagkain. Mamayang gabi pala, idadalo tayo sa birthday party ng isa sa business partners natin, Karina. Ani Zion habang kumakain sila. Kasama talaga ako? Oo naman, nagpabili na ako ng dress mo. Nawindang siya. Sandali, sobrang spoiled mo na ata ako, Zion. Baka maubos na ang pera mo niyan. Natawa rin siya. Napailing ang binata. Honestly, while spending money for you, I become more productive. Kasi sa tuwing ginagastusan kita, kakaibang saya ang naibibigay nito sa akin. At doble ang saya ko sa tuwing tinatanggap mo ang binibigay ko at nakikita ko na natutuwa ka. Abotay nga naman ang kanyang ngiti dahil sa hindi maitagong kilig. Lalo lamang nahulog ang loob niya sa binata. Hindi ko alam kung deserve ko ba ang katulad mo, Zion. Parang panaginip lang ang lahat at pumasok ako sa isang fantasy movie at nakatagpo ng prinsipe. Anya. Humagikik ang CEO. Ganyan talaga ang gusto kong maramdaman mo, Karina. Of course, you deserve me. At siguro naman ay deserve ko rin ng babaeng katulad mo. Ay, sobrang deserve mo. Titiyakin ko na wala kang pagsisisihan sa pagpili sa akin. Kung yayain mo ako magpakasal, oo ka agad. Napagalpak ng tawa si Zion. I hope you're not joking, Karina. Medyo joke lang ang part ng kasal pero kung sakaling yayain mo ako magpakasal, hindi kita tatanggihan, Zion. Pero syempre ayaw ko mag-assume. You have reasons to assume, Karina. Pero hindi kita pipilitin. Mag-enjoy muna tayo sa daloy ng relasyon natin. Natawa siya. Relasyon? Meron na ba tayo nun? Okay, I'll make it formal. Sisimulan na kitang ligawan. Nilamon na ng kilig ang kanyang sistema at napiksi sa kanyang upuan. Natawa ang binata sa kanyang reaksyon. Sorry, first time kong kiligin ng ganito. May mga nanligaw rin sa akin noon pero ang awkward ng pakiramdam ko. Iba pala kapag gusto mong nanliligaw. You're cute, Karina. Komento nito matapos tumawa.
Todong ngiti naman siya. Pagsapit ng hapon ay dumating na ang dress na pinabili ni Zion. Nagulat si Karina dahil kasyang-kasya sa kanya ang navy blue long sleeve dress. Teka, ang galing mo namang magtansya ng katawan ko. Sabi niya habang nakatingin sa salamin suot ang dress. Kinuhaan kita ng video habang nakatayo minsan. Sinabi ko sa staff ng butik kung gaano kakatangkad at ang hugis ng katawan mo. Mabuti, natansya naman nila at sakto ang damit sa'yo. May kasama rin yung 3 inches sandals. Tiningnan ko ang naiwan mong slippers at sinukat. Ani Zion. Wow, daig mo pa ang stalker na alam ang buong detalye sa buhay ko ah. Amused niyang sabi. Mahinang tumawa ang binata. Inilabas na nito sa kahon ng sandals. Isinuot naman niya ang sandals kaya lalo siyang tumangkad. Pero mas matangkad pa rin si Zion. Nasa 5 feet at 11 inches ang taas nito. You look stunning, Karina. Puri nito. Nagmukha na ba akong mayaman? Nakangiting tanong ng dalaga. Mayaman ka naman talaga. Mayaman sa utang. Sabay tawa. Tumawa lang si Zion. Bago kumagat ang dilim sa paligid ay bumiyahe na sila patungong hotel kung saan ang venue ng party. Hindi na pinasama ni Zion ang driver dahil off-duty na ito. Pagdating sa hotel ay nailang pang sumabay si Karina kay Zion. Lumapit ka sa akin, Karina. Sabi ng binata. Huminto pa ito at hinintay siya. Lumapit naman siya pero may distansya. Sabay silang naglakad papasok sa ballroom hall. Come closer to me, please. Sabi nito. Hindi siya sumunod kaya ang binata ang lumapit sa kanya at hinawakan siya sa kanang kamay. Napatitig siya rito. Nakakahiya, baka isipin ng mga tao, nobya mo ko. Anya. Yan ang gusto kong maisip nila para walang hihirit na magpakilala ng mga anak nilang babae sa akin. Natawa siya. Bakit? Paborito ka ba nilang ereto sa mga babae? Oo, ako lang kasi ang pinakabatang CEO sa lahat ng kasosyo ni Daddy sa negosyo. Lumapit sila sa lamesa kung saan nakapwesto ang birthday celebrant. Hindi pa sila nakaupo ay may magandang babae nang lumapit kay Zion. Akala ko hindi ka dadalo, Zion. Tumawag pa ako sa daddy mo para pilitin kang dumalo. Sabi ng babae. Kumapit pa ito sa kanang braso ng binata. Marahan namang inilayo ni Zion ang braso at muling hinawakan sa kamay si Karina. I'm here to grant your father's invitation, Charis. At kasama ko ang fiancé ko, si Karina Gamboa. Ani Zion, pinakilala pa siya. Tumabang ang ngiti ng babae at sinipat si Karina. Ngumiti naman siya rito at kumapit pa sa braso ni Zion. Oh, engaged ka na pala. Wala atang announcement ang daddy mo. Dati bawat ganap sa buhay niyang mag-ama, kinukwento niya sa dad ko. Wika ng babae. Hindi naman lahat ng sitwasyon ay si daddy ang masusunod. He gave me the freedom to choose my path, and he never interfered with my love life. He's just supporting me. Okay, kailan naman ang kasal niyo? Walang buhay na tanong ni Charis. We're not sure about the date yet. Hindi na umimik ang babae at umupong muli sa harap ng lamesa. Umupo na rin sila sa tapat ng celebrant. Nagsimula na rin ang party. Makalipas ang halos 2 oras ay lumipat si Karina sa pwesto ni Charis dahil niyaya siya nitong uminom ng cocktail. Kasama nito ang mga kaibigan. Sorry, hindi ako sanay uminom ng alak. Okay lang ang juice. Sabi niya. Cocktail lang to, Karina. Hindi ka malalasing ng husto. Pilit ni Charis. Pinalitan nito ng cocktail ang baso niya ng juice. Nilingon pa niya si Zion na kasama sa lamesa ang mga lalaking negosyante. Panay rin ang sipat nito sa kanya. No choice siya kundi pagbigyan si Charis. Halatang tinamaan na ito ng kalasingan. Ito, tikman mo, mas masarap. Sabi nito, binigyan siya ng isa pang cocktail na mas matapang ang amoy. Last na to ah. Anya, kinuha niya ang baso at inisang lagok ang laman. Tuwang-tuwa naman si Charis. Uminit na ang kanyang pakiramdam at hindi na malaya na nakatatlong baso na siya ng cocktail. Last one, Karina. Patunayan mo sa akin na matapang ka at deserving maging asawa ni Zion. Hamon ni Charis. Natukso siyang kunin ang baso ng cocktail. Nang iinumin na niya ito, ay may kamay na umagaw sa kanyang baso. Zion? Gilalas na sambit ni Charis. Napatingala rin siya sa lalaki na ininom ang kanyang cocktail. Nanlalabo na ang paningin niya dahil sa tama ng alak. Nahihilo rin siya. Let's go, Karina. Yaya ni Zion matapos ilapag sa lamesa ang basong walang laman. Hinawakan siya nito sa kanang braso kaya napatayo siya.
Ito na ang kumuha sa kanyang shoulder bag. Nahihilo ako. Reklamo niya. Binuhat na siya nito at nagmamadaling naglakad palabas ng venue. Sorry, Zion. Wala sa wisyong sabi niya. Wala kang kasalanan. Bakit ka nagsasorry? Kasi nagpa-auto ko kay Charisse. Hindi ko siya matanggihan kasi iisipin niyang hindi ako deserving na maging asawa mo. Don't mind her. She was just insecure kasi hindi na niya maipipilit sa daddy niya na pakasalan ko siya. Inaanak siya ni daddy at close sila kaya malakas ang impluwensya niya. Pero ngayon, ako na ang masusunod. Lahat ng pabor na hiningi ni daddy, binigay ko. Kaya hindi niya rin ako matatanggihan once na may hilingin ako. Ang bait mong tao, Zion. Swerte rin ng daddy mo sa pag-ampon sa'yo. Hindi na nagkomento ang binata. Pagdating sa kotse nito ay maingat siya nitong pinaupo sa tabi ng driver's seat. Habang inaayos nito ang kanyang seatbelt ay tinitigan niya ito sa muka. Zion, parang mahal na kita. Walang abog niyang wika. Nahihilo lang siya pero hindi pa lasing. Natitigilang tumitig sa kanya ang binata. I'm happy to hear that, Karina. I will not let your love be wasted. Pabulong nitong sabi. Ikinawit naman niya ang mga kamay sa batok nito at inunahan ito ng halik sa mga labi. Bigla itong tumugon kaya tuluyan siyang nadarang sa tukso. Ngunit bago pa lumalim ang kanilang halikan ay lumayo na si Zion. Ihahatid na kita sa inyo. Sabi nito. Umupo na ito sa harap ng manibela at nagmaniobra ng sasakyan. Nakatulog sa biyahe si Karina at nagising na lang nang buhat na ulit siya ni Zion. Nahimasmasan din siya. Nasaan na tayo? Paus niyang tanong. Narito na tayo sa apartment. Tura nito. Ibaba mo na ako, nabawasan ng hilo ko. Later. Saka lang siya nito ibinaba pagdating sa tapat ng unit nila. Salamat, Zion. Pumasok ka na at matulog. Okay lang kahit late ka na pumasok bukas. Sige. Pumasok na siya ng bahay pero hindi maalis ang tingin sa binata. Umalis na rin ito. Mahigit 1 linggo pa ang lumipas at lalong lumalim ang pag-ibig ni Karina kay Zion. Walang sawa naman ito sa pagpapasaya sa kanya. Pwede ka na bang sumama sa akin mamayang gabi, Karina? Tanong ni Zion habang kumakain sila ng tanghalian sa opisina nito. Saan? Anya. Sa bahay, doon tayo mag-dinner. Gusto kang makilala ni Daddy. Kinakabahan ako. Baka isipin niya girlfriend mo na ako. Hindi pa ba? Amused nitong tanong. Namilog naman ang kanyang mga mata. Sinagot na ba kita? Wala sa wisyong tanong din niya. Natawa tuloy ang binata. Hindi ba sinabi ko sa'yo na nililigawan na kita? Ay, ganun ba? E di sinasagot na kita. Napailing si Zion. Magseryoso ka naman, Karina. Seryoso naman ako ah. Hinintay ko lang na magtanong ka kung sasagutin ko na ba ang panaligaw mo. Nasanay kasi ako na parang bodyguard at kaibigan kita. Kaya akala ko nasa ganong stage pa rin tayo. Okay, seryoso na to. Will you be my girlfriend, Karina? Napangiti siya at hindi napigil ang excitement. Oo na, girlfriend mo na ako. Turan niya pagkuwan. Lalo lamang siyang kinilig nang mapansin ang kislap sa mga mata ng binata. Patunay na masaya ito. Pagsapit ng 6:00 ng hapon ay sumama si Karina sa bahay ni Zion. I'm not staying at my father's house. Umuwi lang ako every weekends. Sabi ni Zion habang lulan sila ng kotse. Ito ang nagmamaneho. Saan ka pala umuwi madalas? Usisa niya. Sa nabili kong property sa North Caloocan. Mas gusto ko kasi ron, maraming puno. Minsan sa Batangas ako naglalagay sa tuwing walang trabaho. Sino palang kasama ng daddy mo sa bahay? May caregiver siya at mga kasambahay. Bakit hindi na nag-asawa ulit si Sherman? Bata pa naman siguro siya. 64 na siya. Wala na raw siyang balak ng mag-asawa. Mabuti nariyan ka. Kahit papaano may magmamana sa ari-arian niya. Tipid lang nang umiti ang binata. Pagdating sa mansyon ng Sherman, ay kaagad silang pumasok sa malawak na dining room. 7:00 pasado na sila nakarating dahil sa traffic. Sinalubong na sila ng Ginoo na nakaupo sa wheelchair at tulak ng lalaki. Magandang gabi po, Chairman. Magalang niyang bati sa Ginoo. Kamusta, Dad? Siya pala si Karina, girlfriend ko. Sabi naman ni Zion. Diretso ang titig ng Ginoo kay Karina habang palapit. Nagulat siya nang hinawakan siya nito sa kanang braso at hinatak. Napayuko naman siya at natigilan nang yakapin siya ng Ginoo. Kakaiba ang higpit ng yakap nito
May kasabikan. Ikinagagala kitang makilala ng personal, anak. Sabi nito sa garalgal na tinig. Masaya rin po ako na makilala kayo, sir. Anya. Halos ayaw siyang bitiwan ng Ginoo. Kaya siya na ang unang umiwas. Mabuti, sinama ka rito ni Zion. I'm happy to know you two are in a relationship now. I can't wait to see you getting married. Ani Ariel, ang chairman. Nagkatitigan pa sila ng binata. Kasasagot pa lang sa akin ni Karina, Dad. Gusto muna naming mag-enjoy sa relasyon namin bilang magkasintahan. Ani Zion. No problem. Ang mahalaga ay masaya kayo. Anyway, nakahanda na ang hapunan. Let's eat first. Paggawan ay paanyaya ng Ginoo. Lumapit na sila sa lamesa na may nakahaing pagkain. Hindi ba pinakilala sa'yo ng nanay mo ang tatay mo, Karina? Usisa ni Ariel kasunod ng mga tanong nito tungkol sa pamilya niya. Kumakain na sila. Hindi po eh. Pinutol na rin kasi ng mama ko ang kontak sa tatay ko. Turan niya. Ni minsan ba hindi mo ninais na makilala ang tatay mo? Gusto ko pong makilala ang tatay ko. Pero sabi ni mama baka masaktan lang ako kasi may pamilya ang tatay ko. Ni ayaw sabihin sa akin ni mama ang pangalan ng tatay ko at ang apelido lang ni mama ang gamit ko. Kahit larawan wala siyang pinakita. Hindi na rin ako namilit at ayaw kong maabala pa ang pamilya ng tatay ko. Baka magkagulo pa sila. Masaya naman kami ni mama. Pero syempre, may time na naiinggit ako sa ibang bata na kompleto ang magulang. Inasam ko ring maranasan ng magkaroon ng tatay. Mukhang matindi ang galit ng nanay mo sa tatay mo. Opo, kasi nasaktan siya ng sobra at nabiktima ng kasinungalingan. Hindi ko rin naman masisi si mama. Hindi na ba nag-asawa ang mama mo? Meron po siyang nakarelasyon dati pero naghiwalay rin sila. Nag-focus si mama sa trabaho para masuportahan ako. Your mother is lucky to have a loving and caring daughter like you, Karina. Maswerte rin po ako kay mama kasi sobrang sipag niya at nalabanan lahat ng pagsubok para lang mapalaki ako mag-isa. Magkamukha rin kami kaya madalas na pagkakamalang magkapatid. Nakangiting nakatitig sa kanya ang Ginoo. Habang tumatagal na tinititigan din niya ito, ay napapamilyar sa kanya ang mukha nito. Napahaba ang kwentuhan nila kaya hindi na namalayan ng oras. Umasa ang Ginoo na makakapasyal sila ulit sa bahay nito. Ang bait pala ng chairman, ano? Feeling ko matagal ko na siyang kilala. Ang gaan kaagad ng loob ko sa kanya. Masayang wika ni Karina nang lulan na sila ng kotse ni Zion. Hindi naman maalis ang ngiti ni Zion habang nagmamaniobra ng sasakyan. Ngayon ko lang nakita na ganun kasaya si Daddy. Nito. Talaga? Baka dahil may girlfriend ka na. Hindi, dahil yun sa'yo. Nagtatakang tumitig siya rito. Bakit kaya? Hindi na umimik ang binata at nag-focus sa pagmamaneho. Wala ng traffic kaya mabilis silang nakarating sa apartment. Gising pa ata ang mama mo, Karina. Ani Zion nang makababa sila ng kotse. Tumingala rin siya sa second floor ng apartment at tiningnan ang binata sa kusina ng unit nila. Baka nakalimutan lang ni mama na mag-off ng ilaw. Nag-chat na ako sa kanya at sinabing gagabihin ako ng uwi. Sakaling gising pa siya, pwede bang ipakilala mo rin ako sa kanya? Oo naman, matutuwa si mama kapag nakilala ka kasi bukang bibig kita sa kanya. Pumasok na sila sa gusali. Pagdating sa kanilang unit ay nadat na nila ang kanyang ina na nakahiga sa couch sa salas. Tulog ito pero naalimpungatan ng maramdaman ang kanilang presensya. Bakit dito kayo natulog, ma? Tanong niya. Nilapitan niya ang ginang at nagmano. Magandang gabi po, tita. Bati rin ni Zion. Nabaling dito ang atensyon ng ginang. Sino siya, anak? Tanong nito. Siya po si Zion Miguel Archeta, ang CEO namin at boyfriend ko na. Proud niyang pakilala sa binata. Binuo pa ang pangalan nito. Archeta? Manghang sambit ng ginang. Baka sa muka ang pagkabalisa. Bakit ma? Pamilyar po ba kayo sa apelido ni Zion? Curious niyang tanong. Napakapit sa armrest ng couch ang ginang at biglang hinapo. Nataranta na siya at inalalayan ng ina na tila hihimatayin. Ma, anong problema? Balisang tanong niya. Hindi ako makahinga, anak. Anito, nagpanik na siya. Zion, dalhin natin si mama sa ospital, please. Anya sa binata. Okay, bubuhatin ko na siya. Ihanda mo mga gamit niya. Ani Zion. Pumasok naman siya sa kwarto at kumuha ng mahalagang gamit ng kanyang ina. Paggawan ay sumunod siya kay Zion na buhat ang kanyang ina. Isinakay kaagad nila sa kotse ang ginang.
May inhaler dito si Mama. Makakatulong to habang patungo tayo sa ospital. Sabi niya habang kalong ang ulo ng ina. Nagmaneho na si Zion. May sakit din ba sa puso ang mama mo, Karina? Tanong nito. Oo, nagkakomplikasyon na rin siya sa puso. Malala ang hika niya. At sa tuwing aatakihin siya ng nervyos, tumataas ang presyon at sumusumpong ang hika niya. Maybe she felt nervous. Bakit kaya? Maganda naman ang mood niya kanina ah. Walang imik si Zion. Inihinto nito ang kotse sa malapit na private hospital. Ipinasok kaagad nila sa emergency room ang kanyang ina. Pwede mo na akong iwan dito, Zion. Baka bukas pa kami makalabas. Sabi niya. Sige, pero babalik ako bukas ng umaga. Tumango lang siya. Nang makaalis ang binata ay lumabas naman ng emergency room ang doktor na nag-asikaso sa kanyang ina. Pinapalipat na nito sa ward ng pasyente. Nabayaran na po ni Mr. Archeta ang bill nyo. May pasobra pa siyang iniwang pera for in case na may dagdag gastos. Sabi ng doktor. Nawindang siya. Kaya pala todo asikaso sa kanila ang staff ng ospital at pinilian sila ng magandang private ward sa 4th floor. Sige po, pero kamusta po ang mama ko? She's fine. Na-trigger lang ang hika niya dahil sa emosyon. Tumaas din ang presyon niya. Pero under monitoring pa siya kaya kailangan niyang ma-admit. Tumango siya. Sumunod na siya sa ward ng kanyang ina. Malamig sa ward kaya nakatulog ng maayos si Karina. Madaling araw nang magising siya dahil sa pagtawag ng kanyang ina. Kamusta na ma? Kaagad niyang tanong nang makalapit sa ginang. Bakit dinala mo ako sa ospital anak? Tanong nito. Nahirapan na kayong makahinga kagabi kaya nakiusap ako kay Zion na dalhin ka namin dito. Bumuntong hininga ang ginang. Naalala ko na, nabanggit mo ang pangalan ng CEO niyo. Sabi mo, anak siya ng may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Meaning, kilala mo ang tatay ni Zion, anak? Anito pagkuwan. Opo, ang totoo po ay pinakilala po ako ni Zion sa tatay niya kagabi at doon nga kami kumain sa bahay nila. Tumalim ang titig ng ginang sa kanya. Anong pangalan ng tatay ni Zion? Si Ariel Archeta po. Bumakas sa mukha ng ginang ang pagkawindang. Naging uneasy na ito. Sinasabi ko na nga ba, may mali sa CEO na yon anak. Ho? Anong mali? Dapat pala noon ko pa sinabi sa iyo kung sino ang tatay mo. Ang tanga ko. Kasalanan ko to. Humagulgol na ang ginang. Nilapitan niya ito at hinagod ang kamay sa likod. Ma, huminahon kayo. Ano po bang problema niyo kay Zion? Ang totoo, ang tatay mo ay si Ariel Archeta, Karina. Bunyag nito. Nagimbal siya at natigilan. Tatay ko ang daddy ni Zion? Nanginig ang kanyang kalamnan dahil sa hindi mawaring emosyon. Oo, kaya ayaw kong sabihin ang tungkol sa tatay mo ay para huwag kang makilala ng pamilya niya at baka mapasama ka pa sa kanila. Masamang ugali ng asawa ng tatay mo at tiyak na aapihin ka lang sakaling ipilit mo na makasama ang tatay mo. Ayoko ring masira ang pamilya nila kaya pinili kong mamuhay tayo ng tahimik. Pero patay na raw po ang asawa ng Sherman, ma. Kahit na, ang point ko ay si Zion. Hindi kayo pwedeng magmahalan. Bahagyang kumut ang kanyang puso, ngunit kaagad ding humupa nang maalala na ampun lang si Zion. Ampun lang po si Zion, ma. Hindi siya kadugo ng tatay ko. Depensa niya. Kahit paampon siya, hindi ka ba nagtataka anak? Ang bilis na palapit sa iyo ni Zion. Tinutulungan ka. Iniligtas sa panganib. Hindi mo ba naisip na baka pakanayo ng tatay mo para mapalapit sa'yo? Aware ako noon pa na may inutusang tao ang tatay mo para manmanan ako. Kaya palipat-lipat tayo ng tirahan ay dahil umiiwas ako sa tatay mo. Gusto kasi niyang kunin ka sa akin. Ayoko naman kasi baka apihin ka lang ng asawa niya. At ngayon, malamang matagal nang alam ng tatay mo na nagtatrabaho ka sa kumpanya niya. Siguro'y inutusan niya si Zion na kunin ang loob mo at nang mapalapit siya sa'yo. Nanlulumong lumuklok siya sa silya nang mapagtanto ang sinabi ng ina. Nasagot din ang ilang katanungan niya noon tungkol sa kabaitan ni Zion. Pero sabi ni Zion ay gusto niya ako kaya sinagot ko panliligaw niya. Mahal ko na rin siya, ma. Giit niya. Malamang ay kasama yan sa plano ng tatay mo para makasama ka niya. Naalala rin niya ang pagkikita nila ni Ariel. Niyakap siya nito ng mahigpit at tinawag siyang anak. Maaaring ang tama ang kanyang ina. Napahagulgol na siya. Nagsinungaling ba sa akin si Zion? Humihikbing saad niya.
Speaking of Zion, dumating ito sa ospital saktong sumikat ang araw. Nasa banyo siya nang dumating ito, kaya mama niya ang nakausap nito. Naabutan niyang nag-uusap ang dalawa. Sorry po, nagsinungaling ako kay Karina. Ang totoo ay sinunod ko lang ang utos ni Daddy na protektahan si Karina at tulungan kayo na makaluwag sa buhay. Pag-amin ng binata. Ganoon naman ang pagsikip ng dibdib ni Karina nang maisip na hindi naman talaga siya gusto ni Zion at sumunod lang sa utos ng kanyang ama. Pati ba ang paibigin ako ay utos din ni Daddy, Zion? Lumuluhang kastigo niya sa binata. Pumihit to paharap sa kanya. Yes, because Dad wants us to be together. Kasi gusto niyang manatili ang ari-arian niya sa taong malapit sa kanya. Yun din ang naisip niyang paraan para mapalapit ka sa kanya at magkasama tayo. Then your mother will not have a choice but to support your decision. Lalo lamang nanikip ang kanyang dibdib at napasugod sa binata. Nasampal niya ito sa pisngi dahil sa hindi makontrol na galit. Pinaasa mo lang ako. Tanging nawika niya. Pinigil nito ang mga kamay niya at bigla siyang niyakap. I'm sorry, Karina. Tumanaw lang ako ng utang na loob kay Daddy, kaya lahat ng hiling niya ginawa ko. But loving you is another story. I just learned to love you in my own way. Hindi ko rin to inaasahan, pero dahil sa katangian mo, wala akong dahilan para hindi ka mahalin. Maniwala ka, lahat ng pinakita kong effort ay hindi udyok ng Daddy mo. He just asked me to protect and help you. At bonus nang sinabi niya na paibigin kita. Meaning may basbas na pwede kitang mahalin. Kaya malakas ang loob ko na panindigan ang nararamdaman ko sa'yo dahil suportado ako ng Daddy mo. Pagtatapat nito na bahagyang nagpakalma sa kanyang emosyon. Lumayo siya kay Zion nang may dumating na nurse. Naibsan din ang kanyang galit nang maisip ang rason ng kanyang ama kung bakit gusto nitong magkalapit sila ni Zion. Pwede na pong umuwi ang pasyente, ma'am, sir. Sabi ng nurse na babae kay Zion. Thank you. I will settle the remaining bill. Wika naman ng binata. Sumunod na ito sa nurse palabas. Nilapitan naman ni Karina ang kanyang ina. Sorry anak, kasalanan ko kung bakit nawalan ka ng chance na makilala ang tatay mo. Sa tuwing nagtatanong ka noon kung nasan ang tatay mo, may kasamang guilt ang bawat pagsagot ko sa tanong mo. Ramdam ko kung gaano ka kasabik sa tatay. Gustong-gusto ko na noon na sabihin ang pangalan ng tatay mo pero natakot ako kasi alam kong gagawa ka ng paraan para makilala siya. Natakot ako na baka kapag nakilala mo siya ay kukunin ka niya at mapag-initan ka ng pamilya niya. Ayoko namang maapi ka ng ibang tao, anak. Kaya sinikap kong mapalaki ka ng maayos at masanay na ako lang ang kasama mo. Lumuluhang pahayag ng ginang. Napaluha na rin siya. Hindi ko po kayo sinisisi ni minsan, ma. Naiintindihan ko naman kasi na ikwento niyo ang dahilan kung bakit hindi natin kasama ang tatay ko. Pero nung nakilala ko si Papa, narealize ko na malungkot siya at ramdam ko ang pananabik niya nang makita ako. Sabi niyo nga, pinamanmanan kayo ni Papa sa tao niya noon. Meaning mahal niya tayo at gusto niyang matiyak na okay tayo. Maaaring hindi lang siya makakilos ng malaya kasi nga may asawa pa siya noon. Pero ngayon nag-iisa na po siya. Oo, nagkamali siya noon. Pero siguro naman lahat ng pagkakamaling yun ay napagsisihan na niya. Pwede ba natin siyang bigyan ng chance, ma? Emosyonal din niyang wika. Hindi na makapagsalita ang ginang dahil sa pag-iyak. Maya-maya ay bumalik si Zion. May kasamang Ginoo na lulan ng wheelchair. Nasorpresa si Karina nang makita muli ang kanyang ama. Ariel? Bulalas ni Marcela. Itinulak ni Zion ang wheelchair ng Ginoo palapit sa kanila. Kamusta ka na, Marcela? Kaswal na tanong ng Ginoo. Iyak lang ang tugon ng ginang. Hindi naman nakatiis si Karina at niyakap ang ama na matagal na niyang gustong makilala. Bakit hindi niyo po sinabi kaagad sa akin na kayo ang tatay ko? Humihikbing saad niya. Kasi ayoko mabigla ka, anak. Baka kasi malaman ng mama mo at ilayo ka lalo sa akin. Naisip kong utusan si Zion na sundan ka at alamin lahat ng detalye sa buhay mo. I assigned him as your secret bodyguard to avoid conflict with your mother. At least now, you don't have a reason to refuse me because of Zion. I'm happy to know that you fell in love with him. Alam ko kasi na-save ka sa kanya. Anito. Nabaling naman ang atensyon niya kay Zion na tahimik lang na nakikinig. Nakonsensya siya sa ginawang pagsampal dito kaya nilapitan niya ito at niyakap. Sorry, Zion. Akala ko kasi hindi mo naman ako mahal. Anya. Naintindihan ko, Karina.
Alam kong mangyayari to kaya tinawagan ko kaagad si Daddy at sinabing puntahan kayo rito. Matagal ko nang gustong makilala ang mama mo para maisip niya ang connection ko sa daddy mo. I hope she will give your father a chance. Dad admitted that she only loves your mother. Arranged marriage lang ang kasal niya sa dati niyang asawa at hindi nila mahal ang isa't isa. Anito, naintindihan ko na. Salamat sa effort at tulong mo. Nang harapin niya ang kanyang mga magulang ay wari may malamyos na hanging humipo sa kanyang puso. Bumaba na ng kama ang kanyang ina at niyakap si Ariel. They're still in love. The decade gap won't be enough to kill the true love bonded in the wrong time and situation. Kailangan lang hintayin ng tamang panahon, and God will grant us the love we deserve. Sabi ni Zion. Yumapo siya sa bewang nito. Tama ka. Minsan, ang akala nating maling pagmamahal, yun pala ang tama na nabuo lang sa maling panahon. What about our love story, Karina? Tanong nito. We fell in love in the perfect timing, Zion. Kasi kahit hindi mo sinadya na mahalin ako, nangyari to kasi para talaga tayo sa isa't isa. Meaning, pwede na nating pagbigyan si Daddy sa kasal na gusto niya para sa atin? Oo naman, pero gusto ko munang ikasal ng parents ko. Pwede namang sabay, anak. Apila ni Ariel. Oo nga naman, honey. Gatong ni Zion. Sige na nga, Anya. Sumang-ayon din ang kanyang ina. Isang linggo simula nang magkaayos ang parents ni Karina ay pumayag din silang mag-ina na tumira sa bahay ng tatay niya. Hindi na pinatagal ni Zion at Karina ang pagpapakasal. Sumabay na sila sa kasal ng kanyang mga magulang. Naipagamot din ang mama niya sa mahusay na doktor. Magkatuwang na rin silang mag-asawa na namamahala sa kumpanya. Siyempre pa ay lalo nang nagulat ang mga empleyado nang i-anunsyo ng chairman at CEO na si Karina ay tagapagmana ng kumpanya. Kaya naman ang dating mga nagtataas ng kilay sa kanya, ngayon ay ang babait na. Ilang buwan lang ang nakalipas ay nagbunga rin ang pagmamahalan nila ni Zion na lalong nagpasaya sa pamilya. Hindi naging madali ang lahat para kay Karina. Mula sa pagkakasangkot sa intriga, revelasyon ng pagkatao ng kanyang ama, hanggang sa paniniwala sa pagmamahal ni Zion. Pero sa huli, pinili niyang yakapin ang katotohanan at bigyan ng pagkakataon ang puso niya at ang pamilya niya. Ngayon, masaya siyang asawa ni Zion at katuwang sa buhay nito. Mas magaan sa pakiramdam kapag alam mong wala ka ng tinatakbuhan. Dahil sa wakas, natagpuan mo na ang tahanan mo sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Minsan, kailangan talagang masaktan muna bago mo mahanap ang totoong halaga ng pagmamahal, pamilya at sarili. At kapag natutuhan mong patawarin ang nakaraan, doon ka mas makakabuo ng masayang bukas. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.